Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Gabi ni Nanay. Anong sinasabi mo, Lalaine? Nahihibang ka na ba? 10 taon na tayo mag-asawa at ngayon sasabihin mo sa akin na maghiwalay na tayo? Bigla-bigla naman yata ang desisyon mo. Ano na naman ba pumasok sa utak mo at naisip mo yan? 10 taon na tayong magkasama at bigla mo na lang itatapon ang lahat? Hindi naman talaga tayo nagsasama, Daniel. Napakadala mong umuwi ng bahay eh. Nagtatrabaho ako, Lalaine. Siman ako. Alam mo kung ano ang schedule ko. Isa pa, para sa inyo din ang ginagawa kong ito. Sa'yo at sa anak nating si Mikael. Bakit mo minamasama? At saka, matagal nang ganito ang trabaho ko ah. Pero ngayon ka lang nagrereklamo. Hindi naman lumiliit ang pera pinapadala ko sa'yo ah. Sa katunayan lumalaki pa nga dahil tumataas ang sahod ko. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin mo nga sa akin ang mapag-usapan natin. Ay, natin to. Hindi yung bigla ka na lang magdedesisyon ng hiwalay. Sinubukan ko, Daniel. Ginawa kong lahat para mahalin ka. 10 taon kong tinuturuan ang puso ko na ibaling sa iyo ang pagmamahal. Pero hindi ko magawa. Masaya ako kapag wala ka dito sa bahay kasi pakiramdam ko ay malaya ako. Pero kapag nandito ka, para akong sinasakal. Akala ko ay matututunan kitang mahalin, pero hindi pala. I'm sorry. Hindi. Sinasabi mo lang yan kasi malaki ang pagkukulang ko sa iyo dahil madalas akong wala. Hindi kita madalas na susuyo. Hindi kita madalas na lalambing. Huwag ka naman magdesisyon ng ganyan. Magbabakasyon ako ng mahaba ngayon. Ayusin natin to. Alam mo namang mahal na mahal kita, hindi ba? Handa kong gawin ang lahat para sa iyo. Kahit ang trabaho ko, handa kong iwan. Kung gusto mong manatili lang ako dito, sige, dito lang tayo. Hindi, Daniel. Mali ka. Huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ko. Tama na ang 10 taon na pagbibigay ko sa iyo. Ayaw na kitang saktan pa. Sobra-sobra na ang sakripisyo nating dalawa. Huwag na tayong maglokohan. Ayoko nang mabuhay na nagsisinungaling ako sa iyo at sa sarili ko. Kapag pinatagal ko pa para na akong mamamatay. Ano ka ba? Isipin mo ang anak natin. Isipin mo si Mikael. Kawawa naman ang bata 10 taon pa lang siya tapos ipaparanas mo sa kanya yung buhay na hiwalay ang mga magulang. Ayusin natin to, Lalaine. Ayusin natin to. Daniel, I'm sorry. Mula nang magkaisip si Mikael, sinabi ko na sa kanya na hindi ikaw ang tunay niyang ama. Kaya hindi siya mahihirapan sa paghihiwalay nating ito. Anong sabi mo? Mo nagawa sa akin to. Hindi nga ako ang tunay niyang ama, pero ako ang nagpakaama sa kanya. Inako ko ang lahat mula nang iwan ka ng lalaking binuntis ka lang. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, tinanggap kita. Bakit mo? Tapos ngayon, kinukuha mo sa akin ang lahat? Anak ko si Mikael. Mahal ko siya. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Huwag na tayong magsumbatan, Daniel. Lalo lang tayong mahihirapan. Aalis kami ng anak ko sa bahay na ito. Sa iyo ang bahay na ito dahil ikaw naman ang nagpundar. Hindi na ako makikipag-away pa dito. Pero si Mikael, sa akin siya. Hindi mo siya anak. Pero sobra ako nagpapasalamat dahil sa pag-ako mo sa responsibilidad na hindi mo naman dapat ginawa. Kaya nga nakukonsensya na ako. Tama na. Gusto ko nang tapusin ito. Hindi. Naguguluhan ka lang, Lalaine. Mag-asawa tayo, kasal tayo. Tayo mga magulang ni Mikael. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya natin dahil lang sa mga sinasabi mo. Hindi ako papayag na umalis kayo dito. Bahay natin to. Dito lang kayo. Walang aalis. Nay, Tay, bakit kayo nag-aaway? Mikael, anak, pumasok ka sa kwarto mo. Hindi kami nag-aaway ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Ito kasing nanay mo naghahanap lang ng lambing . Sige na anak, doon ka muna sa kwarto mo. Hindi, Mikael. Ilabas mo na sa kwarto mo ang bag mong naglalaman ng mga gamit. Yung ginaya ko nung nakaraan. Aalis na tayo dito. Po, saan po tayo pupunta, Nay? Kahit saan. Kunin mo na, madali ka. Hindi anak.
Doon ka lang sa kwarto mo. Huwag kang aalis. Walang aalis. Hindi kayo aalis. Pag-usapan natin to, Lalaine. Ano ba kasi ang problema mo? Bakit ganito ang salubong mo sa akin? Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo! Hindi ka nagkulang, Daniel. Hindi. Ako yun. Ako ang nagkamali. Akala ko'y matututunan kitang mahalin. Akala ko'y makakalimutan ko na siya. Pero hindi pala. Pumalik siya, Daniel. Binalikan niya kami ng anak niya. Kinausap niya ako. Aayusin namin ang pamilya namin. I'm sorry. Akala ko hindi ko na siya mahal. Pero hindi pala. Mahal ko pa rin si Rico. Gusto ko mabuo ang pamilya namin. Nag-explain siya sa akin kung bakit niya ako iniwan. Kaya ngayong alam ko na. Nagpauto ka? Ha? Nagpauto ka? Ulit? Di mo ba naisip na bumalik siya at gagawin niya uli ang ginawa niya noon sa'yo? Bakit ka pa babalik sa kanya kung nandito naman ako? Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Sa inyo ni Mikael. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi ako papayag na umalis kayo dito. Hindi ako papayag. Tama na, Daniel. I'm sorry. Pero hindi ko na kayang lokohin ka. Hindi ko rin kayang lolokohin pa ang sarili ko. Mahal ko si Rico. Sasama ko sa kanya. Bubuin ko ang pamilya namin. Isumpa mo na ako kung gusto mo, pero hindi mo ako mapipigil. Pagkasabi ni Lalaine ay marahas niyang itinulak si Daniel at hinatak ang anak papunta sa kwarto. Pagkapasok sa loob ay inilak niya ang pinto para hindi makapasok ang asawa. Umiiyak naman si Mikael at kagaya ng nakasanayan niya, tahimik lang ang bata sa gilid. May takot siya sa ina dahil palagi siya nitong sinusungitan. Kinakausap niya nito ang mga bagay na hindi naman niya maintindihan dahil sa mura niyang edad. Pero dahil doon ay naging matured ang kanyang pag-iisip. Nay, aalis po tayo. Iiwan po natin si tatay. Paano na po siya kung mag-isa na lang siya dito sa bahay? Sino na po ang kasama niya? Malulungkot po siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi siya ang tatay mo? Kaya hindi mo dapat inilalapit ang loob mo sa kanya. Tingnan mo ngayon, naawa ka. Anong gusto mo, iwan kita dito sa kanya? Ayaw mo bang makilala at makasama ang totoo mong tatay? Anak, hindi ang tatay Daniel mo ang tunay mong ama. Si Tatay Rico, siya ang tunay mong tatay. Kaya sasama na tayo sa kanya. Tayo talaga ang totoong pamilya. Naintindihan mo ba? Opo, Nay. Pero paano po si Tatay Daniel? Kawawa naman po siya, Nay. Hindi siya kawawa. Malaki na siya. Matanda na siya. Kaya na niya ang sarili niya. Sige na. Kunin mo na ang bag mo at aalis na tayo dito. Naghihintay sa labas ang Tatay Rico mo. Ayoko po. Dito lang po ako kay Tatay Daniel, Nay. Hindi ko rin naman po kilala si Tatay Rico eh. Pero si Tatay Daniel po, mabait siya sa akin. Yan na ba sinasabi ko sa iyo eh. Kaya ayaw kitang maging malapit sa kanya dahil hindi kita mailalayo. Pero wala na akong choice. Aalis tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Hindi kita pwedeng iwan kay Tatay Daniel mo. Baka itago ka niya sa akin eh. Sige na, bilisan mo na. Kailangan na nating umalis. Lalong umiyak si Mikael pero wala siyang magawa kung di ang sumunod na lang sa utos ng ina. Habang naggagayak sila, kinakatok naman ni Daniel ang pinto. Nagpupumilit itong pumasok. Pilit na kinakausap nito si Lalaine. Nagmamakaawa na wag nang umalis. Pero nakita ni Mikael na desidido na ang kanyang ina. Kaya lalo siyang umiyak. Nang matapos sila sa pag-aayos ng sarili at ng mga gamit, marahas na binuksan ni Lalaine ang pinto. Hawak siya nito sa braso habang hinihila nila ang maleta. Panay ang harang ni Daniel sa kanila at nagmamakaawa pero itinutulak lang siya ni Lalaine. Pagdating sa main door ay lalong hinarangan ni Daniel ang pintuan para hindi sila makalabas.
Dahil doon ay nagawang sipain ni Lalay ng asawa sa maselang bahagi ng katawan nito. Namilipit si Daniel dahil sa sakit habang nakaluhod. Napatingin na lang ito sa mag-ina habang lumalabas ng bahay. Panay pa rin ang tulo ng luha ni Mikael dahil sa awa sa kinikilalang ama. Lalo siyang nasaktan ng isigaw ni Daniel na kukunin siya nito at gagawin ang lahat para mabawi siya. Pagkarating nila sa kalsada, may nakita si Mikael na nakaparadang itim na sasakyan sa gilid. Bumukas ang pinto nito sa tapat ng driver's seat. Lumabas ang lalaki. Nakilala ito ni Mikael na si Rico dahil madalas itong pumupunta sa bahay nila kapag wala ang kanyang amang si Daniel. Alain, mahal ko, mabutit nakalabas kayo. Kinakabahan ako na baka hindi kayo makatakas eh. Mabuti na lang talaga at nagawa mo siyang iwan. Mabuti at hindi kanya napigilan na isama ang anak natin. Hindi naman ako papayag na iwan si Mikael sa kanya. Anak ko si Mikael. Sa akin dapat siya kasama. Saka, hindi naman siya ang totoong tatay ng anak ko. Tara, umalis na tayo dito. Baka lumabas pa yon. Mikael, pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Bilisan mo! Mikael, anak. Di ba kilala mo na ako? Ako ang tatay Rico mo. Ako ang totoo mong tatay. Kaya huwag ka matakot na sumama sa akin, ha? Sa pupuntahan natin, magiging masaya lang tayo doon. Makakalimutan mo rin ang lalaking yon. Tinitigan lang ni Mikael ang lalaki habang kinakausap siya. Kinikilatis niya ito. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng ganoon kalapit. Madalas kasi kapag nagpupunta ito sa kanilang bahay, diretso agad sa kwarto ang dalawa at nagkukulong lang doon. Malayo ang loob niya sa lalaking yon dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman dito. Takang-taka siya sa mata ng lalaki nang titigan siya nito. Hindi yun mapakali. Hindi makatitig ng diretsong lalaki sa kanyang mga mata. Napatras siya ng bahagya nang hawakan siya nito sa braso. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya ng lalaki na nagpakilabot sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib kaya umiwas siya. Nagtago siya sa likuran ng kanyang ina. Hayaan mo na muna ang anak mo, Rico. Pasasaan ba't magiging okay din kayo? Umalis na tayo. Oh, tara na. Anak, dito ka na sumakay sa likod ko, ha? Doon naman kami sa harap ng nanay mo. Malayo ang pupuntahan natin. Maaba-aba ang biyahe kaya kapag nagutom ka o kung ano man ang mararamdaman mo, magsabi ka lang, ha? Hindi na kumibo si Mikael sa ama dahil sa pagkailang. Sumakay na sila sa sasakyan at nagsimula ng bumiyahe. Sa isang sitio sila pumunta kung saan ay malayo sa kanilang pinanggalingan. Ilang oras din ang kanilang biyahe at nakatulog na si Mikael sa sasakyan. Nang makarating na sila, ginising na siya ng kanyang ina para bumaba sa sasakyan. Pagdilat niya ay tumambad sa kanyang paningin ang isang malaking bahay. Magara ito kahit makaluma ang disenyo. Pero sa unang tingin pa lang ni Mikael ay hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Mabigat ang kanyang pakiramdam sa bahay na yon. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Naramdaman din niya ang malamig na hangin na paramang niyakap siya bilang pagbati sa kanyang pagdating. Ano anak, nagustuhan mo ba ang bahay? Mula ngayon dito na tayo titira. Nakakatakot po ang bahay. Mas maganda pa rin po ang bahay ni Tatay Daniel. Mas gusto ko po doon. Mukha po kasi may multo ang bahay niyo eh. Mikael, huwag ka nga magsalita ng ganyan sa tatay mo. Hayaan mo na. Naninibago pa kasi siya eh. Saka tama siya. Kahit ako nung bata pa ako eh, kinilabutan din ako sa bahay na to eh. Pakiramdam ko talaga eh, maraming multo dito. Old style ang bahay eh. Hindi na sanay ang mga bata sa ganitong itsura ng bahay. Ibang-iba na kasi ngayon. Hayaan mo anak, pipintura ko ang bahay para hindi na mukhang may multo. Saka sa loob, magugustuhan mo, lalo na yung kwarto mo. Maraming laruan doon. Hindi ka maiinip. Gusto mo na bang makita?
May sarili po kong kwarto. Oo, ayaw mo ba? Gusto ko po. Kasama ko si Nani sa kwarto eh. Nako, Nikael. Huwag mo na nga akong artehan. Sa pinanggalingan natin may sarili kang kwarto. Tapos ngayon gusto mo ako makasama? Pareho lang din yon. Walang multo ang bahay na ito kaya matulog kang mag-isa sa silid mo. Ano ka ba naman, mahal? Normal lang sa bata ang matakot pa sa isang bahay na di naman nakasanayan. Anak, gusto mo ba ako na lang ang sasama sa iyo sa kwarto mo ngayong gabi? Hindi na po. Kaya ko na pong matulog na mag-isa. Oh, kita mo na? Nag-iinarte lang yan. Pumasok na nga tayo sa loob. Napagod ako sa haba ng biyahe. Gusto ko nang magpahinga. Sige mahal. Baon na ka na sa kwarto. Ipapasok ko muna itong mga gamit natin. Okay, mahal. Anak, sumunod ka sa nanay mo. Ako na rin ang bahala magdala ng gamit mo doon sa kwarto. Ako na po. Sambag lang naman po yun eh. Kaya ko na po mag-isa. Magsasalita pa sana si Rico pero hindi na pinansin ni Kael. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa bahay habang hinihila ang maliit niyang maleta. Pagkapasok niya sa loob ay huminto muna siya sa may pintuan pagkalagpas ng ilang hakbang. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Gawa pa ito sa matibay na kahoy at ang bubong ay bagong palit lang sa yero. Halata ito dahil hindi na nilagyan ng kisame. Malawak ang sala, nakarugtong ang kusina at makikita agad dahil walang dibisyon. May 3 pinto siyang nakita. Naglakad na siya para lapitan ng isang pinto. Maya-maya ay narinig niya si Rico na nagsasalita para sabihin sa bandang kanan ng kanyang silid. Hindi niya ito nilingon. Tumuloy lang siya sa kanyang silid. Pagpasok doon ay nakita niya parang pinaghandaan ng kanyang pagpunta sa bahay na yon. Puno na ng mga gamit ang silid at napakaraming laruan na nakadisplay. Hindi siya nakaramdam ng kaligayahan sa mga nakita. Hindi nito natanggal ang kanyang lungkot. Inilagay niya sa gilid ng dalang maleta pagkatapos ay nagubad ng sapatos saka sumampa sa kama at pinilit na matulog. Malalim na ang gabi nang magising siya dahil sa pagkalam ng tiyan. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Napunta siya sa kusina para maghanap ng makakain. Nakita niyang may natatakpan sa lamesa. Nang tingnan niya ito, ay nakita ang mga pagkain na sinadyang itira sa kanya. Kumuha siya ng plato saka kumain. Nanonood pa siya ng mga video sa kanyang cellphone habang kumakain. Maya-maya ay nakaramdam siya na parang may mga matang nakatingin sa kanya. Marahan niyang iginala ang paningin sa paligid. Muli siyang kumain ng malamang wala namang kakaiba. Pagkatapos kumain ay nagligpit siya ng pinagkainan at tinugasan pa ito. Pabalik na siya sa kwarto nang marinig ang pagbukas ng pinto sa sala. Naramdaman na naman niya ang kakaibang pakiramdam. Sa pagkataranta niya ay bigla siyang nagtago sa ilalim ng mesa dun sa kusina. Saka nagmasid sa mga nangyayari. Nakita niya ang amang si Rico na pumasok sa bahay kasama ang ilang mga tao. Nakatingin lang siya sa paa ng mga ito habang pinakikinggan ng mga boses habang sila'y nag-uusap. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang paa ng mga kasama ng ama sa sobrang kapal ng balahibo. May matutulis din at mahahabang kuko ang mga ito. Tumuloy silang pumasok sa isang silid. Doon pa lang si Nikael lumabas sa pinagtataguan at maingat na tumakbo pabalik sa silid. Bago pa siya pumasok sa kwarto niya, ay naisipan niyang pakinggan ang usapan ng mga ito. Pero hindi niya marinig kahit idikit pa ang tenga sa pinto. Nagpasya na lang siyang bumalik sa silid para muling matulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagpunta siya sa sala. Saktong nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Nagdadalawang isip siya na buksan pero nakarinig siya ng boses ng babae. Pagbukas niya sa pinto, bumungad sa kanya ang matandang babae na may malapad na ngiti. Magandang umaga.
Nandyan ba ang papa mo, bata? Po, naiwan po sa bahay namin si Tatay Daniel. Daniel, ay hindi ba si Rico ang pangalan ng tatay ba? Sabi po ni nanay, yung si Tatay Rico po daw ang totoo kong tatay. Ay, kung ganun maswerte ka pala dahil dalawa ang tatay mo. Saan pala ang Tatay Rico mo? Sino po ba sila? Ay, oo nga pala. Tawagin mo na lang akong Lola Lerpa. Galing ako sa agency. Kakahatid lang sa akin dito ng van na sinakyan ko. Ako ang ipinadala nila na kasambahay. Kasambahay po? Oo. Maid, katulong, yaya. Yaya. Pero wala naman pong baby dito kaya di naman kailangan ng yaya. Pero pasok po kayo. Tulog pa po kasi sila Ay, ganun ba? Sige, hintayin na lang natin silang magising. Pwede ba ako maupo dito sa magarang sofa? Siguro po. Pagkaupo ng matanda sa sofa, ay naupo rin si Mikael sa katapat na upuan. Pinakatitigan niya ang matanda na palinga-linga sa kabuuan ng bahay. Kinikilatis niya ang matandang babae. Nagtataka siya sa kakaibang itsura ng matanda. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mukha po kasi kayong bruhay. Ito bang buhok ko? Dahil dito sa biyahe, hindi aircon ng van ng agency na nagatid sa akin dito. Nakabukas ang bintana sa buong biyahe kaya sumabog ng ganito ang buhok ko. Sobrang gulo ba? Ang ngipin niyo po, parang sa pating din. Ang kuko niyo po, sa paa, matulis at mahaba. Hindi ko kasi kayang yumuko para gupitin ng mga kuko ko sa paa. Ang ngipin ko naman, normal yan na parang lagari. Talim yan. Ginagamit ko kasi pambalat ng buko at nyog dati, pati ng tubo. Nagtrabaho ako sa perya at yun ang pinagkakakitaan ko. Natatakot ka ba sa ngipin ko? Kasi po, matulis Hayaan mo, Apo. Ngipin lang yan. Huwag mong katakutan ng ngipin ko. Mabait naman ako. Parang ikaw. Mukhang makakasundo tayong dalawa. Habang nag-uusap sila, nagising naman si Rico. Sabay silang napatingin nang lumabas ito ng kwarto. Nagulat pa ang lalaki nang makitang may bisita sila ng ganoong kaaga. Sino po kayo? Anong kailangan nyo? Magandang araw po, sir. Ako po si Derma. Ako po yung pinadala ng agency na paid. Oo, tama. Teka, nasaan ang sekretary na mag-aatid sa'yo? Hindi na ho bumaba, sir. Ibigay ko na lang daw po sa inyo yung kontrata. Ganun ba? Sige o manang. Akin at babasahin ko. Doon muna tayo sa kusina at magluluto ko ng almusal Ay, ako na po, sir. Ako na magluluto. Sigurado ho kayo. Kagagaling nyo pa lang sa biyahe. Ayos lang po yun, sir. Hilig ko rin po ang pagluluto. Sige. Ikaw na bahala. Halika doon tayo sa kusina habang binabasa ko itong kontrata galing sa agency. Sige po, sir. Sinundan pa ni Mikael ng tingin ng dalawa habang papunta mga ito sa kusina. Dahil naiinip, kinuha niya ang bola sa kanyang kwarto at saka naglaro sa labas ng bahay. Ilang minuto na siyang naglalaro mag-isa nang makita niya si Rico na naglalakad papunta sa likod bahay. Sinundan niya ito ng palihim dahil sa kanyang kuryosidad. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa lalaki habang naglalakad. Maya-maya ay bigla siyang napahinto at namilog pa ang mga mata nang makita niyang nag-iiba ng anyo ang lalaki habang naglalakad. Pumikit siya at kinusot ang mga mata. Saka muling tiningnan si Rico. Normal na uli ang itsura nito, kaya sinundan niya muli. Maya-maya ay bigla na namang nagbago ang anyo nito. Nanlaki na ang mga mata ni Mikael at hindi na inalis ang tingin sa lalaki. Titig na titig siya sa itsura nitong mukhang halimaw. Maputi na makapal ang balat at parang natutuyot.
Nagbipitak-bitak pa ang ilang parte nito habang ang ibang parte ay may makakapal na balahibo. Biglang nagtago si Mikael sa makapal na damong halos kasing taas niya. Tumilip siya uli para tingnan ng lalaki. Nangangatog na siya sa takot nang makitang tinitingnan ni Rico ang paligid na parabang naghahanap ng taong nakakakita sa kanya. Napatakip ng bibig si Mikael nang makitang kakaiba na rin ang itsura ng mukha ng lalaki. Mapula ang mga mata nito at nagbibitak-bitak din ng balat. Sarat ang ilong na may malaking butas at mas kumapal pa ang labi. Nang walang makitang tao sa paligid ang lalaki, ay nagpatuloy uli ito sa paglalakad. Hindi na sinundan ni Mikael ang kanyang ama, sa halip ay mabilis na tumakbo pabalik ng bahay. Humihingal siya nang makapasok sa loob. Sakto namang lumabas na ng silid ang kanyang ina at nakita siya sa ganoong itsura. Mikael, tangli ka sa labas. Ikaw na bata ka. Huwag ka maglalalayo, ha? Nako, sinasabi ko sa'yo, kadarating mo lang dito at kapag ikaw ay naligaw, nako, masasakitin mo pa ang ulo ko. Dito ko na lang sa loob ng bahay maglaro. Pwede ba? Hindi niya sinagot ang ina. Nagmamadali siyang tumakbo sa kusina at kumuha ng tubig sa ref saka uminom. Sumunod naman doon ang kanyang ina at nagulat nang makita ang bagong katulong. Excuse me, sino sila? Bakit kayong nagluluto dito? Ay, good morning po, ma'am. Ko po si Lerma. Ako ho yung katulong na pinadala ng agency. Oo. Nabanggit na nga ni Rico sa akin yon. Dumating na ho pala kayo. Teka, nasaan ho si Rico? Nagpaalam po na pupunta sa likod. Kukuha raw po siya ng manok mula doon sa mga alaga niya. Para daw po may pang-ulam mamayang tanghali. Ganun ba? Gusto niyo po, ma'am, ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Ay, hindi na ho. Ako na lang ang magtitimpla ng kape. Ikaw, Mikael, gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Ano bang iniinom mo sa umaga? Tsokolate? Wala po. Okay lang po ako. Kaya ko naman po magtimpla ng magisi. Kapait namang bata. Bebo pa. Tinuruan ko kasi yan na kumilos na mag-isa. Ayaw kong maasa siya sa ibang tao pagdating sa sarili niyang pangangailangan. Lalaki po siya, Manang Lerma, kaya dapat marunong siyang mag-asikaso sa sarili. Ganun ba? Di mo nakabata pa niya para sa ganun. Mainam nga ho yun na matuto habang maaga pa siya. Napatigil sa pagsasalita si Lalaine nang makita si Rico na naglalakad palapit sa kanila. Puro tilamsik ng dugo ang damit nito, pati na rin ang ibang parte ng katawan. Natuon din ang paningin niya sa kamay ng lalaki na may hawak na 2 manok na wala ng buhay. Anong nangyari sa iyo, mahal? Bakit ganyan ang itsura mo? Napalabang kasi ako sa mga manok sa likod eh. Ang hirap ulihin. Mabagsik kasi yung iba. Lalo yung mga tandang. Nananabong. Nahirapan din akong gilitan kasi pumapalag. Manang, mag-init ho kayo ng tubig para mabalahibuat ng manok. Paliligo lang ako ng mabilis ha. Ako na magluluto ng ulam. Alam mo, siyempre gusto kong magpasikat sa asawa ko eh. Ay, sige ho, sir. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan magpasikat pa. Saka alam kong masarap ka magluto. Iba ngayon, mahal. Mas masasarapang ka sa luto ko. Pati itong anak natin. Baka hindi natigilan ng sabaw sa pagigop. Napayuko si Mikael nang ilapat ni Rico ang kamay nito sa kanyang ulo. Bagya rin siyang umiwas at marahang lumayo sa lalaki. Pagkatapos ay tinitingnan niya ito at tinagilap ang itsura ng halimaw na nakita niya kanina. Oh, bakit anak? Ay, oo nga pala. Puro ako dugo. Baka natatakot kita. O sige, liligo muna ako. Tapos mamaya pagkaluto ko gusto mo maglaro tayo? Basketball gusto mo? Hindi po. Ayos lang po ako. Pagkasagot niya sa lalaki ay tumakbo na siya papunta sa kanyang silid.
Pagkapasok ay inilakpan niya ang pinto. Nahiga siya sa kama at saka nagtalukbong ng kumot. Kahit nakapikit, ay nakikita pa rin niya sa isip ang itsura ng lalaki sa anyo nitong halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, tinitok na ng kanyang ina ang pinto ng silid. Mikael, lumabas ka na dyan. Magtatanghalian na, ano ba? Magkukulong ka ba dyan buong araw? Lumabas ka na dyan at kakain na tayo. Dalian mo, ha? Huwag mo akong gagalitin. Makakatikim ka sa aking bata ka. Ayusin mo ang buhay mo, ha? Huwag mo akong aartihan. Hindi ka na nahiya sa ama mo. Tinalikuran mo siya kanina. Ano? Lumabas ka na dyan. Opo, Nay. Pagkalabas niya ay binigyan pa siya ng kutos ng ina. Napayuko na lang siya sa kasumunod sa ina papunta sa kusina. Naabutan nila na naghahain na si Rico ng kanilang pananghalian. Malapad ang ngiti nito pero nagpakilabot sa kanya ang ngiting yon. Diyan na pala kayong dalawa. Halina kayo, kumain na tayo. Manang Lerma, sumabay na ho kayo sa amin na kumain. Nako, mamaya na po ko, sir. Nakakaya naman po. Huwag na po kayo maya. Hindi ka na iba sa amin, ha? Halina po, sumabay ka na. Mikael, anak, dito ka maupo. Mainit ang ulam, ha? Baka mapasok ka. Sumunod ka na, Mikael, sa ama mo. Huwag ka nang tumayo dyan. Doon ka na. Tahimik na sumunod si Mikael. Naupo siya sa upuang katabi ng lalaki. Sinandukan pa siya nito ng kanin sa plato saka inilapit sa kanya ang isang mangkok ng ulam. Gusto mo ba, anak? Lagyan kita ng ulam sa plato mo? Hindi na po. Kaya ko na po. Aba, ang galing mo naman, anak. Big boy na. O sige, kain na. Dahan-dahan sa paghigop ng sabaw, ha? Mainit yan. Pahigop na ng sabaw si Mikael nang masagi siya ni Lola Lerma nang abutin nito ang isang mangkok ng ulam para kumuha sana. Napalakas ang pagkakatabig na matanda kaya natamaan ang mangkok ng ulam ni Mikael at tuloy-tuloy na nahulog sa sahig. Dali-daling tumayo ang matanda para linisin ang kalat. Naku po, pasensya na. Hindi ko sinasadyang masabig ang mangkok. Napasok ka ba, Mikael? Sandalit lilinisin ko kagad. Okay lang po ako, Lola. Anang, ano ba ginawa mo? Hindi ka nag-iigat sa kilos mo. Tingnan mo't nasayang ang ulam na niluto ko, oh. Mahal, huwag ka na magalit. Hindi naman sinasadya ni Manang Lerma. Meron naman sigurong natira sa kaldero. Kukuhaan ko na lang ulit si Mikael ng ulam doon. Ako na ho, ma'am, ang kukuha. Pasensya na ho talaga. Naku, Manang, ha? Mag-ingat ka sa kilos mo. Mainit yan. Baka mamaya matapon mo na naman. Mag-iingat po ako, sir. Maingat na sa pagkilos sa matandang babae habang sumasandok ng ulam, inilapag niya ang mangkok sa tabi ni Mikael. Kasabay noon ay ang pagbulong niya ng mahina kay Mikael. Huwag mong kakainin ang ulam. Nanindig ang balahibo ni Mikael sa sinabi na matanda. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa maupo ito sa kanyang upuan. Titig na titig siya sa matandang babae. Hinintay niya ang pagtingin nito sa kanya. Lalo siyang nangilabot sa seryoso nitong titig at maya-maya pa'y naningkit ang mga mata na matanda. Kumain ka na, anak. Sige na. Tikman mo ang luto ko. Ibinaling ni Mikael ang kanyang tingin sa lalaki. Nakangiti ito sa kanya pero mas nakakakilabot ang mata nito kumpara sa mga tingin na matanda. Itinago niya sa ilalim ng lamesa ang kanyang kamay para hindi maipakita ang panginginig nito dahil sa takot. Ano bang ginagawa mo, Mikael? Kumain ka na. Huwag mong antayin na lumamig ang ulam. Ano ka ba, mahal? Huwag takutin ang anak natin. Mainit pa naman ang ulam mo. Hayaan mong lumamig ng kaunti para hindi siya mapasok. Ayoko pong kumain. Ano? Di ba paborito mo ang sinampalukang manok? Hindi ka nag-almusal kanina tapos hindi ka na naman kakain ngayon. Huwag mong painitin ang ulo ko, Mikael. Ipinagluto ka ng ama mo. Si Tatay Daniel po ang tatay ko at mas gusto ko po ang luto niya. Mas masarap siyang magluto ng sinampalukang manok eh. At saka
Mas mabango po ang luto niya. Ito po kasi, umalansi. Parang ilaw pa. Anong sinabi mo? Ganyan ba itinuro ko sa yung bata ka? Halika nga dito nang makita mo hinahanap mo. Mahal. Hayaan muna natin siya. Naninibago siya. Naintindihan ko yon. Huwag nating ipilit agad ang lahat. Ngayon lang siya nag-inarte ng ganyan eh. Baka lumaki ang ulo niya kapag palagi mong pinagbibigyan. Umalis na si Mikael sa kusina. Narinig pa niya ang galit na pagtawag sa kanya ng ina pero hindi na niya pinansin. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Pagkapasok niya ay nagulat siya dahil kasunod niya si Lola Lerma. Isinara ng matanda ang pinto at inilak pa ito. Lola, sabi niyo po huwag kong kainin yung niluto ni Tatay Rico. Bakit po? Anong meron doon? Sinadya niyo po ba ako matabig para matapon ang ulam na yon? Mikael, makinig ka sa akin. Kahit anong ibigay na pagkain o inumin sa iyo ng lalaking yon, huwag na huwag mong titikman. Hindi ka pwedeng makakain ng mga yon, naiintindihan pa. Bakit po? Nilapitan siya ng matanda at hinawakan ng maigpit sa magkabilang braso. Halos dikit na ang mukha nila habang kinakausap siya ng matanda. Kada atras niya ay nilalapitan naman siya nito hanggang sa mapasandal na siya sa dingding ng silid. Titig na titig sa mata niya ang matandang babae. Matalim itong tumingin na dahilan ng pagkabog ng kanyang dibdib. Isama pa ang paglalabasa na matutulis nitong ngipin habang nagsasalita. Hindi tao ang lalaking yun na po. Kapag kinain mo mga ibibigay niya sa iyo, magiging kagaya ka niya. Gusto mo bang maging katulad niya? Ayoko po, Lola. Ayoko po maging halimaw. Halimaw? Opo, nakita ko po siya habang naglalakad papunta sa likod eh. Nag-iiba po yung itsura niya. Nakakatakot po. Anong itsura ang nakita mo? Sabihin mo sa akin. Mukha po siyang halimaw. Anong klaseng halimaw? Nakakatakot po eh. May pangil po siya. Kagaya ng ngipin yun. Yung ngipin niya. Pero mas matutulis po yung sa kanya. Tapos po, bitak-bitak at kulubot yung balat niya. Marami siyang balahibo. Mukha po siyang leon na halimaw eh. Tama ka. Isa nga siyang halimaw. Alam kong isa siyang aswang. Pero hindi ko pa siya nakikitang nasa ganoong anyo. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Nararamdaman kong gusto kanyang gawing halimaw na kagaya niya. Kitang-kita ko na may inilagay siyang likido sa kanyang niluluto. Gusto kanyang yang gawin. Ano po yun? Isa yung paraan para hawaan sa pagkaaswang ang isang tao. Nilalagay yun sa mga pagkain at inumin para yang gawin ang mga taong iinom o kakain ng pagkain na yon. Si nanay po, kumain siya ng niluto ng lalaking yun eh. Magiging aswang na po ba siya? Matagal nang nahawa ang nanay mo, apo. Kaya nag-iiba na ang ugali niya. Dahil unti-unti na siyang binabalot ng pagiging halimaw. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na gawing kanilang aswang. Magkakamatayan kami. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago sila magtagumpay. Kaya nga ako naparito para protektahan ka. Hindi ako papayag na maging halimaw ka kagaya nila. Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako tinutulungan? Mahapang kwento. Masyado ka pang bata para maintindihan mo. Umalis na lang po tayo dito, La. Natatakot po ko eh. Bumalik na lang po tayo kay Tatay Daniel. Hindi ko po siya matawagan kasi wala pong load yung cellphone ko eh. Kaso hindi ko po pwedeng iwan si nanay. Paano po ba natin siya may sasama? Hindi na natin makukuha ang nanay mo, Mikael. Ang nanay mo ay isa na ring aswang kagaya ng Tatay Rico mo.
Sa kabilugan ng buwan, mangyayari ang unang pagpapalit niya ng anyo. Iligtas po natin yung nanay ko, Lola. Ayaw ko pong maging aswang siya. Hindi siya pwede maging halimaw po. Sige, titingnan ko ang aking magagawa. Basta ikaw, huwag ka nang magtitiwala sa lalaking yon. Kahit sa nanay mo, huwag ka na munang maniniwala sa mga sasabihin niya. Huwag mong susundin ang mga inuutos niya. Maliwanag ba? Opo. Natigil ang pag-uusap nila nang may kumatok sa pinto. Boses ni Lalay ng kanilang narinig. Binuksan ni Lola Lerma ang pinto at tinayaang pumasok ang babae sa silid ni Mikael. Nasaan na ang batang yan? Nako, ma'am. Pinagsabihan ko na po ang bata. Kayaan na lang ho natin siya. Naninibago pa ho siya sa mga nangyayari. Hindi pwede sa akin ang pag-iinarte niya. Mikael! Halika nga dito! Marahas na hinatak ni Lalay ng anak para sapilitan nitong makalapit sa kanya. Hinawakan niya ito ng maigpit sa braso at galit na pinagsabihan. Anong usapan natin, ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag matigas ang ulo mo? Huwag kang maging pasaway. Bakit ganyan ang inasal mo sa harap ng tatay mo, ha? Hindi ko siya tatay. Si Tatay Daniel ang tatay ko. Hindi nga siyang totoo mong tatay. Si Rico ang tunay mong ama. Bakit ba mas pinaniniwalaan mo yung sinasabi mo, ha? Si Daniel, inako niya lang ang pagiging tatay sa'yo dahil nawala si Rico. Pero ako ang nanay mo, kaya sa akin ka maniwala. Bigyan mo ng pagkakataon ng tatay mo na mag-ama sa'yo. Bakit ka ba nag-iinarte, ha? Ayoko, halimaw po siya. Ayoko sa halimaw. Ano bang pinagsasabi mo? Hay ikaw, sumasobra ka na, ha? Kung ano-ano pinapanood mo sa cellphone mo, Akin na nga yan. Mula ngayon, ha? Bawal ka na mag-cellphone. Nasaan na yung cellphone mo? Akin na! Umiiyak na ibinigay ni Mikael ang kanyang cellphone sa ina. Napatingin silang lahat sa may pintuan nang dumating si Rico. Mahal, ano ba yan? Pabayaan mo na ang bata. Huwag mo na siyang pilitin ng ganyan. Masasaan ba't magiging okay din kami? Huwag natin siyang madaliin. Kasalanan ko rin naman to. Matagal ako nawala kaya ibang lalaki ang nakilala niyang ama. Hayaan mong ako na ang umayos nito ng unti-unti. Tatanggapin niya rin ako. Ay nako, ngayon lang tumigas ang ulo niya ng ganyan. Basta, bawal ka na mag-cellphone, Mikael. Manang Lerma, kapag po nagutom siya, ipagluto niyo na lang po siya ng pagkain, ha? Opo, ko na po ang bahala, ma'am. Sige po, maraming salamat po. Kinagabihan hindi makatulog si Mikael. Malalim na ang gabi nang lumabas siya ng kanyang silid para puntahan si Lola Lerma. Pagtapat niya sa silid ng mga magulang, kakaibang ingay ang kanyang narinig. Napahinto siya sa tapat ng pintuan. Pinakinggan niyang mabuti ang ingay na yon. Nagsimula ito sa mahihinang ungol hanggang sa umabot sa mga atungal na palakas ng palakas. Dahil sa pag-aalala sa kanyang ama, hinawakan niya ang doorknob para sana buksan ang pinto. Nang bigla na lang may nagtakip sa kanyang bibig at sapilitan siyang inilayo. Ipinasok siya sa isang silid. Pagdating doon ay sa kanya nakilalang si Lola Lerma ang nagtangay sa kanya. Lola Lerma, hindi mo dapat pasukin ang silid na yon. Mabuti na lang at napaaga ko ng dating. Si nanay po yung nag-iingay doon, di ba? Ano po ang nangyayari sa kanya? Parang nakakatakot po yung pag-iyak niya. Ano po ang ginagawa sa kanya ng lalaking yon, Lola? Pwede tulungan niyo ko? Iligtas po natin nanay ko. Hindi. Nagsaaswang na ang nanay po ni Mikael. Sa oras na pasukin natin ang silid na yon, lalapain lang nila tayo. Gagawin nila tayong pagkain. Mas mararahas ang mga aswang sa nagsisimula pa lang sa kanilang pagkaaswang. Wala silang pinakikinggan kundi ang mga sarili nilang nararamdaman. Wala silang nakikilala. Kahit ikaw na sarili niyang anak, lalapain ka niya. Lola,
Kawawa naman po nanay ko. Tulungan po natin siya. Iligtas po natin siya, Lola. Parang awa niyo na po. Ayaw ko po maging halimaw ang nanay ko. Ginusto niya yun na po. Sa sobrang pagmamahal niya sa lalaking yon, ginusto na niyang maging aswang. Wala na tayong magagawa doon. Hindi, pipigilan ko po siya. Hindi pwede maging halimaw ang nanay ko. Mikael, huwag kang pumunta doon sandali. Meron akong alam na gawin. Ano po yun? Dito ka lang ha. Huwag kang maingay. Kahit na anong mangyari, kahit ano ang makita mo, huwag kang tatakbo palabas ng silid na ito. Dito ka lang ligtas kaya huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Opo. Inilabas ni Lola Lerma ang isang baletang itim na itinago niya sa ilalim ng kama. Inilabas niya ang mga gamit na nakalagay doon hanggang sa makuha niya ang isang telang itim na may kung anong binabalot. Ano po yan, Lola? Ito ang librong itim ng aming angkan. Naglalaman ito ng mga itim na mahika na kumakalaban sa mga nilalang ng dilim. Ano pong ibig sabihin nun, Lola? Ibig sabihin, maililigtas natin ang nanay mo. Sana nga ay magtagumpay tayo sa gagawin kong ito. Paano po natin may liligtas si nanay? Book lang po yan na color black. Malalaman mo. Manood ka lang. Magsisindi ako ng kandila. Ang gagawin mo, bantayan mo ito. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy. Mamaya, hahangin ng malakas. Pilit na papatay ng hangin ng apoy ng kandilang sisindihan ko. Kapag namatay yon, hindi na tayo magtatagumpay at ikapapahamak pa natin ang gagawing ito. Kaya dapat ay alerto ka. Bantayan mong mabuti ang apoy ng kandila. Opo, Lola. Inilabas na matanda ang kandilang itim mula sa maleta. Sindihan niya yon at itinulo sa sahig. Pagkatapos ay naupo siya sa tapat ng kandila. Binuklat niya ang librong itim at hinanap ang angkop na inkantasyon para sa gagawing pagdarasal. Nang makita ang hinahanap na pahina, isinulat niya ang inkantasyon sa isang pirasong papel. Dinasalan niya yon ng paulit-ulit hanggang sa naramdaman na nila ang hangin na unti-unting pumapasok sa silid. Naupo naman si Mikael sa tapat ng matanda at iniharang ang dalawang kamay sa kanila para hindi mapatay ng hangin ng apoy nito. Tiningnan ni Mikael ang matanda, nakapikit ito at nag-uusal ng dasal. Mas nakakatakot siya sa itsura nito lalo pat nakaladlad ang mahaba nitong buhok. Kahit nakapikit ang matanda, tila nakakakita pa rin nito dahil nakakakilos na parabang nakikita ang paligid. Itinapat niya ang papel na sinulatan sa apoy ng kandila. Nang pumutok na ito ay biglang nanginig ang tawan ni Lola Lerma. Tumirik ang mga mata nito. Napatakip naman ng bibig si Mikael para di siya makasigaw. Kahit takot na takot, ay pilit pa rin siyang tumahimik. Maya-maya ay narinig niya ang pagsigaw sa silid ng kanyang mga magulang. Naghahalo ang malakas na sigaw ng kanyang ina at ang malakas na atungal ng amang si Rico. Kasunod noon ang mga ingay na parabang may nagwawala sa loob ng kanilang silid. Napatayo siya at lumapit sa may pintuan. Gusto niyang puntahan ang ina para saklolohan pero naalala niya ang sinabi ng matanda. Maya-maya ay narinig niya ang lumalakas na boses ni Lola Lerma habang inuusal ang dasal. Paulit-ulit hanggang sa lumakas na ang hangin na pumapasok sa silid. Dahil sa takot niya ay napaupo siya sa sulok ng silid at tinakpan na lang ang kanyang tenga. Pumikit siya. Hinayaan na lang ang nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas at humupa na ang mga nakakatakot na kaganapan.
Nagawa natin, Apo. Naipasok ko sa katawan ng lalaking yon ang metal na magpapahina sa kanya. Ang metal na yon ang kahinaan ng mga aswang. Dahil manghihina ang katawan niya, hindi niya magagabayan ng tuluyang pagsasaswang ng nanay mo. Tuwing gabi at sa susunod na araw, gagamutin ko na ang nanay mo. Dahil hindi malalabanan ni Rico ang aking kapangyarihan. Mas uunahin niya ang kanyang paggaling kaysa sa ibang bagay. Paano po? Wala naman po kayong ginawa, Lola. Nakaupo lang po kayo at nakapikit kanina. Nagdadasal lang naman po kayo. Di naman po kayo lumabas ng kwarto nyo. Iyon ba? Ang totoo, may kakayahan akong iwan ng katawan ko. Kaya kong ihiwalay ang aking espiritu sa katawan. At sa ganoong paraan ko kayang labanan ng kalaban. Pinupuntahan ko sila sa anyong espiritu at saka sila binibigyan ng sakit. Kaya hindi nila ako nakikita. Paano po yun? Bata ka pa kasi. Hindi mo pa naiintindihan ng lahat. Saka, huwag mo nang alamin ang kakayahan naming mga mangkukusino. Maging isang ordinaryong tao ka na lang, Apo. Hindi mo na kailangan masangkot sa mga ganitong gawain. Hindi na po ba magiging halimaw si Tatay Rico? Magiging halimaw pa rin siya. Pero kagaya ng tao, magkakasakit siya. Matulog na tayo. Nangihina ko sa ginawa kong iyon. Kailangan kong magpahinga na. Pwede po ba dito ako matulog? Natatakot po kasi ako eh. Oo naman. Halika. Tabi tayo sa higaan ko. Nakaramdam ng kapanatagan ng loob si Mikael, kaya natulog siya ng mahimping. Ang takot na nararamdaman niya sa matanda ay nawala dahil sa pakiramdam niya, ito ang kanyang tagapagtanggol laban sa halimaw niyang ama. Kinabukasan, nagising si Mikael na mag-isa lang sa silid ni Lola Lerma. Kaagad siyang bumangon at tinanap ang matanda. Habang naglalakad, ay nakasalubong niya ang amang si Rico. Mikael! Po? Halika anak! Bakit para ka natatakot sa akin? Naiilang ka pa ba sa akin? Anak, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging tatay mo. Huwag ka na sanang maging malayo sa akin. Pwede ba? Ano mang gusto mo? Sabihin mo. Gusto ko po. Oo, kahit ano. Gusto ko pong bumalik na kay Tatay Daniel po. Ay, ano bang ginawa sa'yo ng lalaking yon? Hindi naman siya naging mabuting ama, di ba? Madalang mo nga siyang makasama dahil mas marami siyang araw na nasa barko. Kaya paano ka naman naging ganyang ka-close sa kanya? Ang sabi ng nanay mo, hindi naman daw talaga kayo close na dalawa. Mabait po kasi siya eh. At saka hindi po siya halimaw. Ano? Halimaw ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Mukha ba akong halimaw? Sa gwapo kong ito, halimaw ako? Tingnan mo nga sa salamin ng itsura nating dalawa, oh. Mukha tayong dalawa. Halika, doon tayo sa kwarto. May malaking salamin doon. Ipapakita ko sa iyo na ako ang kamukha mo. Kaya, kung mukha akong halimaw, edi halimaw ka rin. Marahan siyang hinatak ng ama papasok sa isang silid. Ito ang silid na naalala niyang pinasukan ng ama kasama ang mga lalaking mabalahibo ang katawan. Pagkapasok nila sa loob, inilak ni Rico ang pinto. Nagsimula ng gumapang ang kaba sa dibdib ni Mikael. Nanginig na ang kanyang tuhod dahilan para hindi na siya makalakad. Nakatayo na lang siya sa kung saan inabot ng kanyang paa. Inilipot niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Walang laman ang kwartong yun maliban sa isang cabinet na puno ng mga maliliit na boteng may lamang likido. Napatakip din siya ng ilong dahil sa kakaibang amoy na nanunuot dito. Naghahalo ang maanta at masangsang na amoy ng mga langis. Sinundan niya ng tingin ng ama na naglakad papunta sa isang bagay na natatalukbungan ng malaking tela. Inalis nito ang tela at tumambad sa paningin ni Mikael ang malaking salamin.
Nakita niya ang buong itsura nilang mag-ama mula sa refleksyon sa salamin. Tingnan mo, Mikael. Hindi ba't magkamukha tayong dalawa? Kasi nga, mag-ama tayo. Ako ang dahilan kung bakit ka nabuhay dito sa mundo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ako dapat ang sinusunod po. Natatakot ka sa akin? Ano ka mo ako? Halimaw? Gusto mo bang makakita ng totoong halimaw? Napatras ng ilang hakbang si Mikael nang marinig ang sinabi ng ama. Nang maisip niya ang itsura nito sa anyong halimaw, ay natatakot na siya. Kaya nang sabihin yun ng lalaki, gumapang na ang kilabot sa kanya. Nakita niyang kumuha ng isang bote si Rico mula sa mga nasa kabinet. Pagkatapos lumapit ito sa kanya. Bahagya itong lumuhod para pantayan si Mikael. Nang magtapat na ang kanilang paningin, kinausap siya nito ng seryoso at may nakakakilabot na tingin. Tama ka, Mikael. Halimaw nga ako. Mainam ng habang bata ka pa lang malaman mo na ang sikreto ng ating angkan. Kailangan ngayon pa lang matuto ka ng tanggapin ito. Dahil ang pagiging halimaw ko ay nananalaytay rin sa iyong dugo. Balang araw, magiging halimaw ka rin na kagaya ko. Ayoko po. Hindi mo ito matatakasan, Mikael. Tanggapin mo. Ito ang kapalaran natin. Kailangan natin palaganapin ang ating angkan. Kailangan nating magparami. Kaya nang malaman kong lalaking anak namin ni Lalaine, pinilit ko kayo mabawi. Dahil mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae sa ating angkan. Kailangan dumami pa ng gusto ang lahi nating mga daghamon. Gusto mo bang makita kung ano ba talaga ang ating lahi? Ang sinasabi mong halimaw? Ayoko po. Umawa po kayo. Tulog! Bago pa siya makasigaw, ay biglang tinakpan ni Rico ang kanyang bibig gamit ang kamay nito. Pagkatapos ay pinaningkitan siya ng mga mata kasabay ng pananakot. Huwag kang sisigaw. Huwag kang hihingi ng tulong. Alalahanin mong ikaw at ang iyong ina ay hawak ko ngayon sa leeg. Anumang oras ay pwede kong patayin ang nanay mo. Kaya oras na sumigaw ka at tapusan mo na. Naintindihan mo ba? Sa bagay, wala nga pala sila dito. Inutusan ko sila ni Manang Lerma na pumunta sa palengke. Mamaya pa yun uuwi dahil may kalayuan ng palengke mula dito sa bahay. Kaya tayong dalawa lang ang nandito, Mikael. Maswerte kang masasaksihan mo ang aking pagpapalit anyo. Ipapakita ko sa iyo ang halimaw na kinatatakutan mo. Pero ito ang halimaw na malakas at makapangyarihan. Kaya matutuwa ka kapag napasa iyo rin ang kapangyarihang ito. Manood ka, Mikael. Huwag kang pipikit dahil ang bawat segundo ay mahalaga ngayon. Napatahimik si Mikael dahil sa takot. Nang bitiwan siya ng ama, napasandal siya sa dingding habang hindi inaalis ang mga tingin sa lalaki. Hindi siya kumukurap habang pinagmamasdan nitong nagpapahid ng langis sa buong katawan. Pagubad ng lalaki sa lahat ng saplot ay tumalikod nito. Pinahiran niya ng langis ang buo niyang katawan, mula ulo hanggang paa. Saka siya nag-usal ng dasal na nanunuot sa tenga ni Mikael. Napatakip na lang ng tenga si Mikael dahil ayaw niyang marinig ang binabanggit na dasal ng ama. Halos mabasag ang kanyang eardrum sa mga katagang binibigkas nito. Maya-maya ay isang malakas na alulong ang pinakawalan ni Rico na nagpakilabot ng husto kay Mikael. Napapikit na siya. Hindi niya magawang tingnan ng diretsyo ang pagpapalit ng anyo ng lalaking nasa kanyang harapan. Dinig na dinig niya ang mga sigaw nitong tila nahihirapan sa tuwing nag-iiba ng anyo ang bawat parte ng katawan nito. Nang bumalot na ang katahimikan, narinig na niya ang dumadagungdong na boses ng kanyang ama. Ibang-iba na ang dating nito. Makapangyarihan at nakapangingilabot ang tinig. Dumilat ka, Mikael. Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Hindi mo dapat katakutan ang halimaw na nasa harapan mo. Ito ang halimaw na dapat mong yakapin. Makapangyarihan, malakas,
kinatatakutan? Ayoko po. Halimaw ka. Isa kang halimaw. Ayoko sa'yo. Layuan mo ako. Lola. Ganyan ko. Lola Lerma. Mikael, ito ang anyo ng isang daghamon. Tingnan mong mabuti. Ang itsurang ito ang siyang magiging itsura mo. Kaya hindi mo ito dapat katakutan. Ito ang ating lahi. Hindi ako magiging halimaw na kagaya mo. Hindi ikaw ang tatay ko. Halimaw ka. Nakita niya ang mga galit sa mga mata ng aswang matapos itong marinig ang kanyang mga isinisigaw. Dali-dali siya nitong nilapitan. Hinawakan siya ng marahas sa magkabilang braso at saka inilapit pa ng husto sa kanya. Tingnan mo, Mikael. Baka titigan mo ang itsurang ito. Hindi mo ito dapat katakutan. Dapat ka nang masanay na nakikita ang anyong ito. Dahil ito rin ang magiging itsura mo. Magiging kagaya kita dahil anak kita. Naintindihan mo ba? Ayoko. Hindi ako magiging halimaw. Lalong nagalit sa kanya ang aswang. Dahil sa hindi makayanang pagtitimpi ay gusto na siya nitong saktan pero bigla na lang siyang nabitawan. Napahawak sa tiyan ng aswang at maya-maya pa'y namilipit ito sa sakit na hindi niya maipaliwanag kung paanong nangyayari. Napaiga na ito pabaluktot sa sahig habang dumadaing ng sakit. Dahil doon ay nagpasya na si Mikael na lumabas ng silid. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ni Lola Lerma pero nakalak ang doorknob. Tumakbo siya sa kanyang silid. Matapos silak ang pinto ay nagtago siya sa ilalim ng kama at sumuksok sa pinakadulo. Umiiyak siya ng tahimik dahil sa takot na baka pasukin siya ng ama. Ilang minuto rin siyang nasa ganoong kalagayan nang maya-maya ay narinig na niya ang pagtawag ng kanyang ina. Kasunod nito ay ang pagkatok sa pinto. Mikael, nandiyan ka ba sa loob ng kwarto mo? Bakit nakalaki itong pinto? Buksan mo nga ito! Mikael! Lumabas ka nga dyan, bata ka! Nanay, Lola Lerma! Lola Lerma! Dali-daling lumabas sa pinagtataguan si Mikael sa kabinuksan ng pinto. Imbis na galit ay pag-aalala ang nakita niya sa mukha ng kanyang ina. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka umiiyak? Nasaan ang tatay Rico mo? Nay, si tatay Rico po. Oo, nasaan siya? Iniwan ka ba niya dito ng mag-isa kaya ka umiiyak? Lumabas ka nga dyan. Halika sa kusina, uminom ka ng tubig doon. Alam ko na, siguro pinagalita ka na naman niya kaya ka umiiyak, no? Siguro nagpasaway ka na naman. Ikaw talaga napakatigas kasi ng ulo mo eh. Huwag mo kasi siyang ginagalit para hindi kayo nag-aaway. O eto, uminom ka ng tubig. Dito ka na nga muna ha, at pupunta ako sa kwarto ang tatay mo. Pagkaalis ng ina, ay lumapit naman sa kanya si Lola Lerma. Nag-alala siyang tinanong nito. Nung nangyari sa iyo, Apo, sinaktan ka ba niya? Anong ginawa niya sa iyo? Lola, natatakot po ako. Pinakita niya sa akin ang nakakatakot niyang itsura. Sabi po niya, gagawin niya akong aswang. Oo, talagang yon ang plano niya. Kaya inutusan niya kaming pumunta sa palengke. Pero hindi naman ako nag-aalala para sa iyo. Kasi alam kong manghihina siya dahil sa metal na inilagay ko sa loob ng katawan niya. Hindi ka niya masasaktan kaya huwag ka nang mag-alala. Saka nandito na ako, Apo. Sandali, nasa na ba siya ngayon? Doon po sa isang kwarto. Sabay silang napalingon nang magbukas ang pinto ng silid na yon. Lumabas doon si Rico na halata ang panghihina ng katawan habang naglalakad. Diretso lang itong pumasok sa kanilang silid. Mukhang hindi talaga niya kinaya ang metal na yon. Sa tuwing magpapalitan niyo siya, ganyan lang ang mangyayari sa kanya. Lalo siyang manghihina hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Hindi ka na dapat matakot, Apo. Hindi ka na niya masasaktan. Pero nakakatakot po siya, Lola. Sabi niya, papatayin daw po niya si nanay kapag humingi ako ng tulong. Paano kapag ginawa niya po yun? Huwag kang matakot. Nandito naman ang Lola.
Naudlot ang usapan ng dalawa nang tawagin ni Lalay na matanda. Nagpaluto ito ng sabaw para kay Rico dahil nilalagnat daw ang lalaki. Kagat namang nagluto ang matanda saka dinala sa silid ng mag-asawa. Hindi na sumabay ang mag-asawa sa pagkain ng pananghalian kaya dalawa lang sila na kumakain sa kusina. Marami ang nakain ni Mikael dahil alam niyang ligtas kainin ang niluto ng matandang babae. Pagkakain niya, pumunta na siya sa sala para manood ng TV. Ginagabihan, doon na natulog si Mikael sa kanyang kwarto. Palagi niyang tinitiyak na nakalak ang doorknob bago matulog. Malalim na ang gabi nang makarinig na naman siya ng mga ingay sa silid ng mga magulang. Nagtakip na lang siya ng unan para hindi marinig ang mga yon. Pero nanunood pa rin sa pandinig niya ang mga ingay na parabang umaatungal. Lumabas siya ng silid para pumunta sa kwarto ng matandang babae. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng mga ingay sa bubungan. Naririnig din niya ang mga yabag sa paligid ng bahay. Parang may mga taong nag-iikot sa kanilang bakuran. Dahil sa takot niya ay tumakbo na siya sa silid ng matanda. Hindi na siya kumatok. Tuloy-tuloy siyang pumasok. Naabutan niya si Lola Lerma na nagsasagawa na naman ng pagriritual. Sinenyasan siya nitong huwag maingay at pinaupo na lamang siya sa kama. Tahimik siyang nanunood sa ginagawa ng matanda. Inulit na naman niya ang ginawa nitong pag-uurasyon. Habang isinasagawa ito ng matanda ay palakas naman ng palakas ang mga ingay sa bubungan. May kung anong naglalakad doon. Maya-maya ay parabang tinutuklap na nila ang bubong ng bahay. Nagsumiksik na sa sulok ng higaan si Mikael. Inablot niya ang kumot na matanda at binalot ang sarili. Napatingin uli siya sa ginagawa ng matandang babae. Nagpipilas ito ng papel. Sinisindihan sa apoy ng kandilang itim saka inihahagis pa itaas. Sa tuwing ginagawa ito ng matanda ay tumatakbong pali sa mga nasa bubungan. Maya-maya ay narinig ni Mikael ang malakas na kalabog mula sa silid ng mga magulang. Kasunod noon ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Dali-dali siyang lumabas ng silid para puntahan ang kanyang ina. Pagkatapos ay nakita niya si Rico na nasa anyong halimaw. Nagmamadali itong tumakas. Kagad na pinuntahan ni Mikael ang kanyang ina. Halos mapatulala siya nang makita ang kalagayan nito. Nay, ano po nangyari sa inyo? Bakit po ganyan ang itsura nyo? Mukha na rin kayong halimaw, Nay. Umalis ka na dito, Mikael. Lumayo ka sa akin. Nagugutom ako. Baka hindi ko mapigil ang sarili ko. Lumayo ka! Tayo! Nay! Nalapitan sana niya ang ina pero bigla siyang hinatak ni Lola Lerma palabas ng silid. Pagkatapos ay nagkulong ang dalawa sa silid. Lola Lerma, hayaan niyo na po ko. Gusto ko makita ang nanay ko. Anong nangyayari sa kanya? Lola Lerma, papasukin niyo po ko dyan sa loob. Gusto ko po makita ang nanay ko. Anong nangyayari sa kanya? Tay, papasukin niyo po ko. Sumigaw siya ng sumigaw at nagmamakaawa pero hindi siya pinagbuksan ng matanda. Natahimik siya nang marinig ang malakas na boses ni Lola Lerma na nagbibigkas ng mga inkantasyon. Sa bawat bigkas nito ay malakas na atungal naman ang ginagawa ng kanyang ina. Nagpapantayan sila ng lakas ng pagsigaw. Tila nanlalaban ang ina niya sa ginagawa ng matanda. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Nabuwal sa sahig si Mikael nang masagi siya ng ina habang tumatakas itong palabas ng silid. Lola Lerma, ano po nangyari sa nanay ko? Bakit po kumukha na siya ni Tate Rico? Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Rico. Nagagawang labanan ni Lalay ng pagriritual ko sa kanya. Hindi na siya nakakakilala. Tuluyan ang naging aswang ang nanay mo. Hindi ko na siya mapapagaling. Niyakap na niya ang pagiging aswang. Po, mo na rin po ang nanay ko. Sana po siya pupunta. Kailangan ko pong iligtas ang nanay ko. Hindi siya pwedeng maging halimaw.
Mikael, saan ka pupunta? Huwag kang lumabas ng bahay. Delikado. Hindi ka nakilala ng nanay mo ngayon. Lalapain ka niya sa oras na makita ka. Bumalik ka dito, Mikael! Hindi pinakinggan ni Mikael ang matanda. Umiiyak siyang nagpatuloy sa pagtakbo sa labas. Nilibot niya ng tingin ng madilim na paligid para hagilapin ang ina. Narinig niya ang mga nag-iingay na hayop sa likod bahay. Lakas loob niyang pinuntahan yon. Nagwawala ang mga manok na alaga ni Rico na parabang sinasalakay ang mga ito. Madilim ang paligid kaya madapa-dapa siya habang naglalakad. Maya-maya ay nakakita siya ng pares na mga mata na nagliliyab sa dilim. Narinig din niya ang malakas na atungal ng halimaw na parabang nagagalit ito. Nay, ikaw ba yan? Ako po ito, si Mikael. Nakikilala niyo po ba ako? Nay, huwag kang maging halimaw, please. Bumalik ka na po sa dati. Pagkasabi noon ay bigla na lang siyang dinamba ng aswang. Napasigaw siya nang maramdamang bumaon na sa kanyang braso ang matutulis nitong kuko. Maya-maya ay may tumapad sa kanila ng malakas na liwanag na nanggagaling sa flashlight. Lalo siyang napasigaw nang makita ang nakakatakot na itsura ng ina na gustong-gusto siyang lapain. Puro dugo na ang katawan ng kanyang ina dahil sa nanginginain ng mga manok. Pilit niyang itong itinutulak pero nagpupumilit naman ng halimaw na sakmalin siya. Maya-maya ay nakita niyang may dumikit sa noo ng aswang. Isa itong nagliliyab na papel. Biglang lumayo ang aswang at umatungal ng napakalakas. Nasasaktan ito dahil sa papel na tumapal sa noo. Dali-dali naman tumakbo si Mikael palapit kay Lola Lerma. Doon niya nalaman ng matanda ang naghagis ng nagliliyab na papel sa kanyang ina. Kasabay nito ang pag-uusal ng orasyon. Bumalik na tayo sa bahay, Mikael. Mapanganib na dito sa labas. Kapag natupok na ng apoy ang papel na inilagay ko sa nanay mo, makakawala na siya at susugurin tayo. Halika na! Madali ka! Kailangan natin makabalik sa bahay. Mas ligtas tayo doon. Pero paano po ang nanay ko? Pabayaan mo na siya sa ngayon. Bago sumikat ang araw, babalik din siya sa dati at magiging ayos na uli ang lahat. Kailangan niya lang malamnan ng sariwang karne ang kumakalam niyang sikmura. Halika na, umuwi na tayo. Pagkabalik nila sa bahay, kaagad nilang isinarado ang mga pinto at bintana. Nilagyan ni Lola Lerma ng orasyon ng buong bahay para hindi makapasok ang mga aswang. Ilang oras lang natatagal ang nilagay ko na orasyon, Mikael. Bukas wala na itong bisa. Kaya magmadali ka. Maggayak ka ng mga gamit mo. Kailangan makalis tayo dito bago sumikat ang araw. Dapat wala na tayo dito sa bahay bago sila makabalik. Alam na nilang ako ang kumakalaban sa kanila. Alam kong galit na ang iyong ama kaya kailangan nating umalis dito. Maggayak ka na. Pupunta ako sa silid ng magulang mo para kunin ang cellphone doon. Kailangan kong matawagan ng Tatay Daniel mo para masundo niya tayo. Lola, ayoko pong iwan si nanay. Paano na po siya? Mikael, apo, ang nanay mo, isa na siyang aswang. Maiintindihan niya kung lalayo na tayo sa kanya. Alam niyang mas makabubuti sa iyo ang tumakas. Hindi ka rin naman niya magagawang iligtas kay Rico. Gagawin ka lang niyang aswang kagaya nila. Hindi na tao ang nanay mo, apo. Naintindihan mo pa? Isa na siyang halimaw. Isa na siyang ganap na daghamon. Bilisan mo na. Kailangan na nating makaalis dito. Kahit ayaw niyang iwan ang ina, mas pinili ni Mikael na sumama sa matanda. Sinabi naman sa kanya ni Lola Lerma na hindi sasaktan ni Rico ang kanyang ina dahil magkauri na sila. Bago sumikat ang araw, umalis na sila ng bahay. Naglakad sila hanggang sa makalayo sa lugar na yon. Habang naglalakad, ay panay ang kontak ni Lola Lerma sa numero ni Daniel. Mahirap ang signal kaya hindi siya makatawag. Sa pagtsatsaga ng matanda,
ay narinig din niyang tumunog na sa kabilang linya hanggang sa may sumagot na. Napangiti ng malapad ang matanda nang marinig ang boses ni Daniel sa kabilang linya. Kagad niyang sinabi na kasama niya si Mikael at tumakas sila sa mga magulang nito. Ayaw pang maniwala ni Daniel kaya ipinakausap ng matanda si Mikael sa kanyang tatay Rico. Tatay Daniel? Mikael, anak, ikaw na ba yan? Ikaw ba talaga yan, anak ko? Opo, kasama ko po si Lola Lerma. Tumakas po kami. Sige anak, ibalik mo sa kanyang cellphone. Kakausapin ko siya ulit. Matapos sabihin ni Lola Lerma ang lugar ng kanilang kinaroroonan, nagbigay din siya ng eksaktong lugar kung saan sila masusundo ng lalaki. Ilang oras ang lumipas at nagkita-kita na sila. Maigpit na yakap ang isinalubong na mag-ama sa isa't isa. Salamat po, Manang. Mukhang mahabang kwento ang nangyari sa inyo. Pero kailangan muna natin makaalis dito. Sa biyahe na po natin pag-usapan ng lahat. Mas mabuti nga yan. Umalis na tayo dito. Mahaba-haba rin ang kanilang biyahe kaya naikwento nila kay Daniel ang mga nangyari. Halos hindi makapaniwala si Daniel sa kwento ng dalawa. Pero ikinatuwa na lang niya dahil nakasama na niya uli ang anak. Antok na si Mikael, kaya sumandal na siya sa upuan para makatulog. Nagpapantok siya nang marinig ang seryosong usapan ni na Daniel at Lola Lerma. Nagpanggap siyang mahimbing na ang pagtulog kagaya ng iniisip ng dalawa. Kaya malaya niyang narinig ang usapan ng mga ito. Manang, ang sabi niyo ay katulong kayo ni Rico at Lalaine. Mabuti ho ay naisipan niyong dalhin sa akin ang anak ko. Ang totoo niyan, hindi talaga ako galing sa agency. Plinano ko ang lahat para makalapit sa aking apo. Mula nang mapunta siya kay Lalaine, araw-araw ko nang ginagabayan ang aking apo. Kaya nang ilayo siya ay sumunod ako. Nalaman kong kumuha ng katulong si Rico mula sa agency kaya panggap ako na ako ang ipinadala. Tinawagan ko rin ang agency para sabing i-cancel na ang katulong na kukunin nila. Bakit niyo ho yung ginawa? Saka paano niyo nasabing apo niyo si Mikael? Hindi na ako natandaan ni Lalaine dahil sa tagal ng panahon. Ako ang nagpaanak sa kanya noon. Naabutan kasi siya ng pagsakit ng tiyan sa daan. Nakita ko siyang nahihirapan sa gilid ng daan. Tinulungan ko siya. Pinilit ko siyang iuwi sa bahay. Doon siya nanganak. Pero patayang sanggol na kanyang iniluwal. Nawalan siya ng malay noon dahil sa hirap ng panganganak niya. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yon. Ipinalit ko sa anak niya ang aking apo. Nanganak din kasi ang anak ko ng araw na yon pero sa kasamaang palad namatay siya sa panganganak. Sa kagustuhan kong magkaroon ng magandang buhay ang aking apo at mailayo siya sa angkan namin ng mga mambabarang, ibinigay ko siya kay Lalaine. At mula noon, sinubaybayan ko na mula sa malayo ang aking apo. Kahit saan siya magpunta ay naroroon ako. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit mainit ang dugo ni Lalaine sa batang yon. Yun ay dahil sa hindi niya nararamdaman ang lukso ng dugo. Hindi niya kasi tunay na anak. Mas mabuti yon para wala na siyang maging habol sa anak ko. Kailangan natin siyang mailayo sa kanila. Naniniwala pa rin si Rico na anak niya si Mikael. Pipilitin niyang mabawi ang bata. Huwag po kayo mag-alala. Talagang ilalayo ko na ng husto ang aking anak. Hindi na nila makukuha sa akin ang anak ko. Anak ko siya, kaya hindi ako papayag na mapunta sa kanila si Mikael. Salamat. Napakabuti mong tao. Nagpakamaka sa isang batang hindi mo naman kadugo. Wala po sa dugo ang pagiging isang pamilya, Manang Lerma. Mula nang makasama ko si Mikael, sinabi ko na sa sarili ko na ako ang magiging tatay niya. Kaya nagsikap ako sa pagtatrabaho para sa kanila. Sayang lang at hindi na namin nakasama ang kanyang ina. Mas pinili ni Lalaine ng maging aswang
nang dahil sa kahibangan niya sa pagmamahal sa lalaking yon. Wala na ako magagawa sa landas na pinili niya ngayon. Sabi niyo nga, isa na siyang ganap na aswang. Wala na siyang lugar sa buhay namin ni Mikael. Siya naman ang kusang lumayo. Sana lang ay matanggap din ni Mikael ang lahat ng pagbabago sa buhay niya ngayon. Mahal na mahal niya ang kanyang ina kahit na hindi maganda ang trato sa kanya. Nalulungkot ako para sa kanya. Opo, kawawa naman talaga ang anak ko. Pero nandito naman tayo para gabayan siya. Nang tumahimik na ang dalawa sa pagkukwento, palihim namang pinunasan ni Mikael ang kanyang mga luha. Tahimik siyang umiiyak matapos malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Makalipas ang mahabang biyahe, nakarating na sila sa lugar na hindi pamilyar kay Mikael. Nasaan po tayo? Hindi naman po ito ang bahay natin, Tatay Daniel. Nagkakamali ka, anak. Bahay natin ito. Binili ko ito. Ang totoo, sorpresa ko sana ito sa inyo ng nanay mo. Pero dahil wala na siya, sorpresa ko na lang ito sa iyo. Dito na tayo titira mula ngayon. Dito na tayo magsisimula ng bagong buhay. Tayong dalawa, kasama si Lola Lerma mo. Talaga ho, sir. Isasama niyo ako dito. Sa bahay na ito. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Isang pamilya lang naman tayo mula ngayon. Pero may isang patakaran lang akong ipapatupad. Ano ho yan? Mamumuhay tayong normal na tao. Kaya bawal ang kung ano-anong gawain hindi makabubuti, ha? Kagaya ng pambabarang o kung anong ritual na yan. Ano? Kaya mo ba yun, Nanay Lerma? Para sa apo ko. Kakayanin kong gawin yan. Mabuti naman. Ilang araw na silang nagsisimula sa bago nilang buhay. Pero si Mikael hindi pa gaanong nakakalimot. Paulit-ulit niyang nilalabanan ng mga masasamang panaginip. Lagi niyang napapanaginipan na hinahabol siya ng mga aswang. May araw din na hinahanap niya ang kanyang ina. May pagkakataong tahimik lang siya at nakatingin sa malayo. Anak, nandito ko na naman sa labas. Pero hindi ka naman nakikipaglaro sa mga batang kaidaran mo. Tingnan mo sila, oh. Nag-aabulan dun sa labas. Ayaw mo bang sumali? Ayoko po. Mababagal naman po silang tumakbo eh. Yung isa nga kanina nakita kong nadapa pa. Ganun ba? Kung tayo na lang kayang dalawa mag-abulan, siguro naman mas mabilis akong tumakbo sa'yo. Ano, game? Wala po ko sa mood, tay eh. Uy, bakit naman? Naalala ko po si nanay. Kumusta na po kaya siya? Naisip kaya niya ako? Gusto mong malaman? Paano po? Iniabot ni Daniel ang kanyang cellphone kay Mikael. Ipinabasa niya sa kanyang anak ang isang text message mula kay Lalaine. Nasaad dito na alam na nitong kasama ni Daniel ang kanyang anak. At sinabi nitong hindi na sila gagambalain dahil alam nilang mas ligtas si Mikael kung hindi kasama ang mga magulang na daghamon. Napaluha si Mikael sa mensahe ng kanyang ina. Kahit na maiksi yun, nalaman niyang nasa maayos na kalagayan nito. Doon na nagsimula ang unti-unting pagsigla ni Mikael. Dumaan ang ilang araw at nagsimula na rin siyang makipaglaro at makipagkaibigan sa ibang mga bata. Masaya na siya dahil meron siyang mabait na ama. May ina siyang nakamasidlang mula sa malayo at kasama niya ang kanyang totoong pamilya, si Lola Lerma. Wakas!